Ngayon ay Friday. Bukas track day kami, no? Track day kasama ko si 8 Asset bukas yan. Nagre-ready na tayo. Inahanda ko na yung mga dadalhin bukas na umaga kasi maaga ang alis namin. Usually ganun talaga pre, pag track day sobrang maaga talaga, no? Para hindi mainit at maaga makapag-start, no? So yan, ilagay na natin yung suit natin dyan. Yan. So hindi pa nakasampay yung motor natin dito. Mamaya hintayin ko yung tito ko na tulungan ako isampayan. Sasampa natin yung motor natin mamaya dito. Makikita nyo yan mamaya. Bad boy straight kala kill ako 10 toes down. So ganyan ang mga preparation bago ka tawag dito, mag track day. Pero meron namang mga services, ngayon mag-hire ka ng van na pipick up ng motor mo tapos sila na bahala. Pwede naman yun. Pero since may kotse naman tayo, edi tayo na lang, di ba? Ayan. So yun mga pare, breakfast muna tayo. Ito tayo ngayon sa Petron. Ayan, kasama natin si 8 Asset. Ayan, si Tito ko. Ayan, dyan. Andiyan yung motor natin. Ayan. So breakfast muna tayo bago tayo lumapag dun. Ayan, kasama natin si 8 Asset ngayon. Niyaya ko siya kasi sabi ko tangin na para makapag hindi lang ako yung naka-truck sa tropa. Para may kasama ako sa experience. Kailangan ko rin sumama kasi inaamag na yung tracksuit ko eh. Oo nga pala. Bumili siya ng tracksuit pero hindi kami makapag-Marilaki kasi hanggang Marilaki sana yun eh, no? Kasi hindi kami makapag-Marilaki. So truck na para solid. Kain muna tayo para may gasolina tayo mamaya. Kasi doon pare, pagka salang natin doon mamaya, tuloy-tuloy na yun. Pero may lunch break naman doon. Pagka 12, wala mo nang magre-race track kasi kakain lahat. Pero para tuloy-tuloy tayo mamaya. 2 hours yung biyahe pare, nandito na tayo sa Clark International Speedway. At tayo ang nauna. No? Sarap sa pakiramdam ng nauna. Akala ko late na kami. Pero dito kami nakapwesto mamaya. Inaayos na yung motor. Ibababa natin yan mamaya. Matagal din ako hindi nakapag-truck. Siyempre kasama natin yung tropa si 8 Asset. So mas masaya to. Pwede mo ko sa camera. Excited ka na pre? Excited ako. Wala pang katao-tao. Hindi rin mainit. Pero alas 8 pa lang naman. Baka mamaya uminit na. So yan ang truck. Malinis ang truck. Tahimik pag walang tao. Di ba? Pero mamaya magulo na yan. Papaunahin muna natin si 8 Asset. Para sabi ko sa kanya, anuin niya muna yung racetrack. Gamayin niya muna. So hati kasi kami sa motor. Hati kami sa boom ko. Sabi ko sa kanya, i-feel niya lang muna yung racetrack bago siya magsagad. Ready ka na pre? Ready ka na? Woo! Okay mga pare, pangalawang salang tayo. Tingnan natin kung nawala na yung ating lula.
pare. Next day na to. Nakauwi na kami lahat-lahat. And papawis naman tayo ngayon. Laging papawis. Ito ginagawa ko lagi pag malapit na sa sasakyan. Sprint tayo hanggang sasakyan. Let's go. Yung sakyan natin. Masaya na. Ay. Oo, tsaka pahagod pre. So pare, nandito tayo sa Taytay Falls. Initial reaction, madaming tao, sobrang daming tao, pero yung tubig, malinaw yung tubig, malamig yung tubig. Panalo. Panalo, oh, panalo. Kung ano to, kung konti tao dito, 10 out of 10 to para sa akin pare. Oh, sa totoo lang. Pero ngayon sobrang daming tao, so nasa 7 lang siya, 7. Pero lamig, mag-i-enjoy ka pa rin sa lamig eh. So, kasama ko ang ASP, Anti-Supot Podcast, and nandun si Soy, si 8 Asset. Pumunta kami dito sa Taytay Falls dito sa Laguna. Ito nyo naman pare, iba-iba yung pinagagawa natin. Nag-truck tayo, nag-jogging tayo, tapos the other day nature trip naman tayo. You know bro, ako sa totoo lang, gusto ko maging ganito yung buhay mo. Maging ganito yung buhay ninyo na parang kayong action star, para kayong movie star sa buhay ninyo. Kaya eh, no? As long as ikaw ang magde-decide, you will build your life na magagawa mo to. Magagawa mo to pare kung binild mo yung lifestyle mo na iwas sa bisyo, no? Iwas sa maling tao, focus sa making money, because siyempre pag lumalabas ka kailangan ng pera eh, diba? So medyo nakainom na ako, pasensya na mga pare. Pero all in all pare, in order to live life, you have to build your life na masusustain mo yung mga gusto mong gawin sa buhay, no? Wala, kailangan mo talaga magtrabaho. Hindi pwedeng tamad. Hindi mo magagawa itong ganitong lifestyle kung tamad ka, di ba? So bawal talaga tamad pre. Ako sa totoo lang, real talk lang, pag ikaw yung tipo ng tao na tatamad-tamad ka, yung ganitong lifestyle, di mo talaga ito makakaya pre, no? Hindi magastos to pre ha. Kumbaga hindi kami nasa mahal na resort or what. Mura to. Pero free time and resources, hindi mo makukuha yun kung tatamad-tamad ka pare. So
Sama-sama tayo bro. Alam mo, kaya nyo abutin to. Mura lang tong mga ganitong, mura lang tong ganitong lifestyle. Hindi lang nga siya basta-basta. Right? So, yeah. Dito, i-end ko na yung vlog ko rito mga pare. Maraming salamat sa panonood, sa pagsama sa akin sa week na to. This is Josh on Point. See you next time. Boom!